Hi! Welcome po sa podcast ko. So, if you're first time here sa aking podcast, I'm Ross Fabulon po pala. And today, my guest po tayo. Imagine guys, she drove all the way from Grand Prairie. So, kung hindi kayo aware, 8 hours drive yun guys, papunta dito sa Calgary. And sobrang na-appreciate ko yung effort niya. And she's a business owner, a mom, a wife. So, madami din po siyang hats na wini-wear. And of course, ano po siya, kilala po siya sa beauty industry sa Grand Prairie. And she built her business from the scratch. When I say from the scratch, so nag-umpisa lang siya sa laundry room niya. Imagine that, guys. And then she built it up to 5,000 square meter na studio and academy. Grabe, nakaka-proud kasi kahit nasa ang lugar man tayo ng mundo, hinding-hindi tayo napanghihinaan ng loob bilang mga Pilipino. So, i-welcome na natin. Ayun, nakalimutan ko pala. And meron din siyang award. So, nanalo siya ng Chamber of Commerce Emerging Business Award. E welcome na natin si Miss Claudette ng Beauty by Claude! Hi guys! I'm Claude. Sis, yes. So Miss Claudette Castillo, ha guys? So i-follow nyo na siya. Sis, saan ka nila follow? So you guys can follow me at Beauty by Claude Studio and Academy on Facebook and Beauty by Claude on Instagram. That's it. Yeah, so yung business mo kasama na din doon. Yes. Okay, so i-follow nyo na siya guys. So sa social media niya, TikTok yan, di ba? Sa Yes, Instagram. I also have TikTok, Instagram. Amazing. So unahin na natin yung immigrant journey mo. Okay. So galing ka sa Pilipinas and then papuntang Canada, tapos napunta ka sa Grand Prairie. And then, isang lugar na sinabi mo nung nag-uusap tayo na hindi mo gusto noong una. Pero ano yung pinakamahirap na transition na nagpatuloy sa'yo, to keep moving sa place na yon? So yeah, actually 2014 po nung nagpunta ako ng Canada. So Yeah. from Philippines, Canada, I moved to Calgary muna. So I started as a Okay. foreign worker actually in Tim Hortons. So 2 years po ako naging foreign worker, and then at 2016, yun, naging kami ng asawa ko, which is my best friend before, kawork ko siya before sa Starbucks Philippines. Yeah. So ayun, so Calgary, and then when we got married, we moved to Edmonton. So ang dami ko na talaga napuntang city. Wait sis, so sinabi mo best friend mo na siya mula pa sa Philippines. Ilang Yes. taon kayo noon? So sobrang bata niyo pa. Sobrang bata. Siguro magkakilala na kami ngayon ng mga magta-20 years. Wow. Hindi ko na alam kung ilan. I'm 35 now, so 10 years na ako sa Canada, 25. Siguro 20 years old pa lang ako, magkakilala na kami ng asawa ko. Oh. So actually, meant to be talaga, feeling ko talaga kami. Yeah. Kasi the day before he goes to Canada, Edmonton siya. So syempre, uso sa Pinas, oy, magka-Canada ako guys, sa Starbucks. Yeah. A day before siya umalis, sabi niya, Jane, that's what he called me. Back in the Philippines, Jane Yeah. yung nickname ko. Jane, sama ka sa akin sa Mercan. Kasi kukunin ko na yung ticket ko, bukas na yung alis ko. Kung tinamad ako, actually tinatamad ako, I don't even have any plan to go to Canada. Like, I'm Yeah. okay with in the Philippines. Like, wala akong super big dreams talaga. Yeah. And then, sumama ako. After 1 year, nakasunod ako. Thank God, yung sister ko in Canada, he works in Tim Hortons. So, nangailangan yung employer niya. So, napabilis, napapunta ako dito sa Canada. So, after a year yun, nagdi-date kami, nakarating ako ng Calgary. So, nagdi-date lang kami. Tapos yun, 2016 naging kami. Nanalo ako. Crush ko kasi yung asawa ko, guys. Ay, ang perfect pag napunta ka sa crush mo talaga. Yes. So, ayun. Fast forward, sobrang bilis nangyari. Naging kami. Yeah. And then, as soon as I got my permanent residency, ayun, nag-take ako ng mga beauty courses. So, ayun, from Edmonton, kakatake ko lang ng beauty courses. Parang I'm so excited to start the business there kasi I have so many friends. Siyempre, Yeah. ang tagal namin sa Edmonton, 2 years. And it's a big city, guys. It's a big city talaga. Tapos biglang, sabi niya, I have a job opportunity sa Grand Prairie. Yeah. Sabi ko, sige, mauna ka doon. Ayoko doon. Ayoko talaga. So, 5 months ako na nagstay sa Edmonton. Ayoko talaga. Tapos tawag siya ng tawag. Sabi ko, ayoko talaga dyan. Paano Yeah. ko magbe-business dyan? Anong gagawin ko dyan? So parang sabihin na nating probinsya vibe siya, no? Probinsya vibe. Compared sa Manila. Wala kasing Sephora po doon. By nung time na yon. makeup artist kayo. Oo, yung makeup start mo. artist ako. Sabi ko, Yeah. ayoko. Gusto ko kasi mag-work sa Sephora. Actually, gusto ko maging makeup artist nga. Kasi nga nagme-makeup ako in the Philippines. Yeah. So ayun, ang ginawa niya talagang sinundo niya ako, girl, ang ganda ko. Kinuha niya yung mga gamit ko, nag-resign ako same day sa mga ko, 3 pa naman trabaho ko nun.
So yun, biglang depressed po talaga ako when I moved to Grand Prairie kasi I don't even know anyone, like hindi ko alam na may mga Filipino doon. Yeah. Like pagdating ko doon, ano gagawin ko dito? Sabi niya, sige work ka na lang muna sa workplace ko, which is a Cubs Bread Bakery. Yeah. So nung nandun ako, syempre nagka-clash kami. Mahirap kasi back in the Philippines, I was the supervisor. Siya Yeah. yung barista trainee ko. So, and then sa Grand Prairie, sa Cubs Bread, siya yung manager. So, So nabalik dapat nakinig ako. So, lagi sabi ko, ayoko dito. So, what I did, I applied naman. Going, it's kitchen helper. Diba? Haggard-haggardan po talaga ako nun. Grabe din yung So, mga kitchen pinasok mong helper, work. malaki yung sa akin niya kasi malayo po siya sa Nunavut. Like, babiyahe ka pa ng eroplano para pumunta doon. So wait, like sa From Grand Prairie. umaalis ako every 4 weeks. Parang dinadrive yung mga staff going to Nunavut. Oh. Super icy na sa isolated Yes. area. So what I do there, nagtatadtad ako ng madaming prutas, naghuhugas po ako ng malalaking baking pan and everything. Ang sakit talaga sa kamay. So I'm having I did goosebumps. that mga 3 rotation. Kasi every time natitingin ako sa salamin, parang sabi ko, Wait, sorry sis to cut you, 3 rotations. so mga 3 months. Okay. Kasi so what you do, you go there 4 weeks to 6 weeks, tapos you have 2 weeks na vacation, tapos Yeah. balik ka ulit doon. Pero yung work po namin, 12 hours a day. Tapos doon ka rin matutulog. Para kayo nasa barko, parang ganun. Yeah. Tapos ang mga pinapakain po namin is mga miners, mga malalaking tao talaga sila, lakas nila talaga kumain. Yeah. So most of them din parang, they don't even care how they finish their food, like tinatapon lang. So kami hugasan talaga namin. Very talaga nakakahagard. Like when you say that, like ano sila, may organization ba? Ganyan? May gold mining site siya. Okay. So yun yung mga pinapakain namin, yung mga officers, may mga nurses din doon, parang ganun siya. Yeah. So malaki yung sahod, pero malaki din talaga yung haggard talaga. Every time I look in the mirror, parang namumula yung mukha mo sa sobrang pagod. Yeah. Parang, sobrang very pagod talaga. Talagang bagsak yung katawan ko, ganyan. Tapos every time Imagine na 12 uwi ako, hours, walang tigil yun. wala. Nakatayo ka, Yes. sakit sa paa. Ganon dito sa Canada. Di ba kasi sa Pilipinas, minsan, though may break ka naman, sabi, ilang oras yung break nyo? 1 hour, 30 minutes, 15. Yeah, di ba? Doon ka lang makakaupo. And the rest talagang bakbakan na Ang naman. bigat ko ba nung mga panahon na yun? 200 pounds po ako before. Yes. We'll talk about Yeah. that soon. Pero ayun, so tuwing uwi ako sa asawa ko, nalulungkot siya kasi umiiyak ako sa kanya. Sabi ko, Dad, parang nahahagat ako masyado. Yeah. Tapos sabi niya, okay, gusto mo ba alam ko gusto mo yung hair and makeup, mag-post ka kaya sa Grand Prairie page. So mga 3 months na ako sa Grand Prairie, saka lang ako nag-post, ba't nga ba hindi ko ginawa? Yeah. So nag-post ako yun, nag-boom po talaga yung hair and makeup ko. I got busy sa pagpupunta sa mga on locations, ganyan-ganyan. Yeah. And then, may nakilala po ako isang Filipino, si Ate Chicks. She's now from here in Calgary. So, isa sa pinakang susi ko talaga. I'm super grateful for her. Kasi isa sa unang Filipino na nilashesan ko. Na-meet ko siya. Ate, ang ganda ng lashes mo, nilashesan ko siya. Tapos talagang siya yung ang daming nagtiwala sa akin. Even that time na siya yung first 10 ko siguro na client. Kasi hindi naman ako na-practice sa Edmonton before we moved here. Sabi ko, Yeah. kaya ayaw kong lumipat dito kasi nga gusto ko muna mag-practice sa Edmonton kasi I have so many friends there. Yeah. So ayun, nag-boom talaga siya. So ayun nga, sa laundry room po talaga ako nag-start. When you say, Isipin niyo yun. maliit siya. So ito yung pinto, yung bangko ko nandito, tapos yung kama nandun. So pag iisod ako, lalabas na ako ng pintuan. Tapos yung pintuan, pag nakaganon, hindi na nila malalaman ng laundry kasi nakatakip na siya eh. Yeah. Pero pag close ko talaga yung client, naglalaba talaga ako kasi ang hirap. Ang Tapos minsan, galing. pag bago yung client, yung asawa ko, kami pa lang nung asawa ko dun sa Grand Prairie, hindi kami magluluto kasi mangangamoy. Oo, kasi Ganon. nakakahiya sa mga kliyente mo din. Nakakahiya talaga sa Yeah. kliyente. Tapos ang liit niya talaga. Pero sobrang saya nung mga client ko kasi ang cute pa rin naman nung setup ko, ganyan. Pero yun, syempre, ako kasi sobrang gusto ko talaga mapalago. Goal-driven So what ka I do din before, talaga. bumalik ako sa Cubs Bread Bakery ng morning, tapos in the afternoon naglalashes ako. Lagi nga kami ng asawa ko na nagka-clash sa, Yeah. sa work niya. So what I do, make sure na full time ko talaga siya. So after 3 months lang po, from that, nilakasan ko yung loob ko, naghanap ako ng office space. So medyo mga kasing laki nito. Grabe, wait, after 3 months nung 3 sa months laundry lang. room, Yeah. Sabi ko, so kaya ko to. ganon kadami. Wait, Ganon ganon na kadami. ba kadami yung kliyente Ang dami mo kong and you're client, girl. confident na okay, kailangan. Oo, kasi When you say nagsimula madami, siya. like from zero, Nagsimula siya ng 1 to 2 times a week na client. Tapos biglang yung after ko ng 3, biglang 4 na yung client ko. wow. Kasi bumibilis ka din. Tapos ang Yeah. daming naniniwala talaga.
Tapos siguro yung price ko din nun is medyo maliit pa, gano'n. Yeah. So talaga na-practice ka naman. Pero yun, sabi ko 3 months, sige. That's end of 2018. Pa-COVID na yun, girl. Yes, So yeah. nagbukas yung shop ko ng January 2019, February nagsarado ako, girl. Dahil sa COVID. Sa COVID. Yeah. Sabi ko, ano na lang gagawin ko? Ang yabang ko. So, nagsara ako. Pero actually, ano din siya, naging successful pa rin ako. Kasi I was ready. Kasi sabi ko, meron akong sariling lash line. Yung nilalagay siya na false lashes. So, mag-eyeliner ka, lalagay mo yung lashes. Actually, naging successful yung pagko-close ko ng COVID. Kasi I was able to ship yung mga products ko sa US. Online na siya. Yeah, online. Kaya ang laki ng paniniwala ko sa e-commerce talaga. Kasi Yes. kasi bawal kami 'di ba mag-lashes, pero nagsisend ako napakadami kong sinesend. Siguro ano ko parang 2,000 in a day. Na hindi ako nagla-lashes. Na-enjoy ko nga siya kasi Yeah, wala kang nag-focus ginagawa. lang ako. Oo. Yeah, so nag-worldwide talaga siya. Nagsisend ako sa Philippines, sa US, sa Europe. Do you sa buong still do that Canada. right now? Hindi na kasi bumalik na kaming mga lash artists. Pero na at least ano siya, ang ganda ng turning point ko na yun. Parang Pero ang doon galing ako kasi natuto ka, may tools ka doon, di ba? Opo. Paano mo natutunan? Grabe. Yun yung gusto Ako- kong tanongin. yeah. Kasi that's e-commerce. And that's another skill that you have to pull through. Yeah, siguro Diba? kasi since wala akong client tsaka wala pa kaming baby noon, lahat ng time ko nasa business. Ako yung gumagawa ng website, yung picture sa website, mukha ko. Tapos ako yung araw-araw akong, guys, ganyan. As in, sobrang Pinigure organic. out mo lang yun, ano? Oo, hindi ako natutulog. Talagang, sabi ko, like sana that. 9 to 5 hindi talaga ako natutulog madaling araw. Pero nandun ako sa moment na sobrang dami kong energy. Yes. Talaga. Tapos yung asawa ko busy naman, super support siya, nag-enjoy siya. Kasi yun yung work niya, yung nagtapak na lang siya. Tapos send namin sa Canada Post, ganyan. Yeah. So, nag-work naman siya. So, para Paano mo siya pinigure out? Like, you search sa Google? Ano yung step na ginawa mo? I use Square. Okay. So, pinifigure out ko lang doon. Ganun lang. Parang Wala ka talagang sariling excuse sikap na hindi lang matuto, talaga. no? Sariling Yeah. sikap ko lang lahat yung... So, yun, ginawa ko siya ng 2 years dun sa office space na yun. So, 2 years ako nandun. Ginagawa ko lahat, marketing and everything. Yung mga client nagre-request, oy, facial ka naman. So, add naman ako ng course ng facial. Permanent makeup. So, parang yung client talaga yung nagbibigay sa'yo ng drive to put more skills Yeah. and all of those things. So, hanggang sa... Kasi yun. sila rin yung reason kung paano mo ma-improve yung service. Yeah. Kasi may hahanapin sila Oo, sa'yo na something. And then, yeah. okay, yeah. So talagang ayun, nung after COVID naman, nakabawi naman po kasi talagang na-miss nila ako. sobrang what I like about Grand Prix talaga is the support. Not just with the Filipino community, pero the whole community talaga. Yeah. And that's why, Chamber of Commerce, it's really a big help for business owners kasi you're gonna have a lot of connections. You're gonna have help with you'll know yung help na pwedeng ibigay ng government. So yun nga, na nag-close yung shop code, meron tayong sinatawag ng mga SIBA, yung mga they will give you this amount of money and then you can just repay it na mas maliit, ganun. So, ang Wait ganda. sis ha, paano mo nalaman about sa Chamber of Commerce? Oh, so one of friends ni Ate Chicks, yung sinabi ko kanina, is yun si Ate Leia. She's one of my ate din sa Grand Prairie. Yeah. So, siya yung nag-work din before. So, nalaman ko. So, habang nilalasession nga ako, hindi ko pa naiintindihan. Ano ba yun, ate? Ganyan. Hindi ko mag-gets. Kasi bago sa pandinig mo ba eh. to? Yeah. Overwhelmed ko pa sa lahat. Yeah. So, yun, sabi niya, sabi ko, talaga, kailangan ko bang puntahan niya? Ganyan. Try mo lang. So, ayun. So, lagi silang may mga monthly na meetings. So, makikilala may mga ibang... Networking event Networking siya, diba? talaga. Yeah. Hanggang sa, ayun, parang nakikilala ka na sa community. Ganun yung Chamber of Commerce. So, Yeah. ayun, ilang year ko actually tinatry na manalo doon sa emerging business. Pero best timing talaga yung last year, 2024. Talaga namang nagawa ko naman yung mga gusto kong gawin. And then, yun, na-award nila ako ng emerging business. Ang Grabe yun. galing. Guys, dito sa Canada yan. Grabe yun. So, ayun na. Ano pa ba? Ang dami kwento. First question pala. First stage pa lang po tayo. Punta na tayong GP. Ito na. Yeah. So, ayun na nga. So, yung iba kasi hindi sila naniniwala sa power ng social media. Totoo, ang Like, social media. I know, we get it. Like, you just wanna be humble for your business. That's why you're trying to be low-key. Pero tingin mo, sa generation ngayon, magpapaka-low-key ka pa ba? You have to show up your face, your Yes. reels. Diba? Ikaw talaga yung business mo. Huwag Yeah. ka mahiya, like especially with my business, pangalan ko yun. Yeah, pero Bike shop. yun na nga, yung pagiging low-key, tingin mo, kung ikaw, kasi ikaw mismo, sinabi mo na nakatulong ang social media, yung pag-post Yeah. mo, para makilala ng tao, and libre yun, di ba? Libre. So ikaw, pipiliin mo maging low-key or magpo-post ka na lang para nang sa ganun makita nila yung business mo? I love posting talaga. Yes. Especially, like, I love reaching other people na hindi mo naman kasi gusto ko nila nakikita, especially in Grand Prairie, we are in the middle of
other cities. So, nagugulat ako mga clients ko yesterday, taga Slave Lake, 3 hours away, taga Fort St. John, 2 hours away. So, talagang social media is really a thing now. Like, Yeah. it's overwhelming, pero you have to get there kasi you started a business, di ba? Yeah. So, mapag-iiwanan ka talaga pag hindi ka parang every 3 months nag-iiba yung trend ng social media. Totoo. So, Yun din yung talagang, namin dati kasi sabi ko, ano lang yan, mahahanap din tayo. Pero nung nag-start na din kami mag-post, Yeah. doon na talaga yung mga kliyente. Kasi isang viral post mo lang, iba-iba yung panggagalingan Yeah. nila. Yeah, you'll never know kung ano yung magba-viral. Yeah. Tsaka kahit di man mag-viral, kahit nga minsan nga wala akong likes and all, pero yung Yeah. views 2,000. Yeah. Thank you. Di ba? Yung Just keep 2,000 views, posting. yeah. Kasi bakit hindi, di ba? Like, lahat Libre. na lang nasa cellphone eh. Like, lahat naman may ads and all. Yeah. So, social media talaga. See, guys, so social media leverage from it. There's a reason why social media is there nowadays, diba? True. So, andun na nga tayo sa Grand Prairie. And then, andun na din tayo sa nag-open ka na ng shop mo and then Solo. na-COVID na and stuff like that. But you still kept pushing. I kept pushing. And then, ano na yung mga sumunod pa na nangyari after that? So, ayun, fast forward, 2021, ayun na, yun, si Renzo is, dumating na siya sa life namin. Okay. So, yun yung isa sa pinakang feeling ko, nagpalakas sa akin talaga si Renzo. Okay. Kasi- When you say nagpalakas, can you enlighten our audience or tayo dito sa studio kung ano yung experience mo before magkaroon ng anak? Which is, guys, if you guys, yun nga, i-mention namin si Renzo, guys, yung anak po ni Sis Claudette. So, isasabihin niya yung naging struggle niya bago niya makuha ang kanyang anak. Yes. Like, I mean, like, yeah. Uh-huh. Okay, let's Ako go. kasi, ever since, gusto ko talagang magkaroon ng baby. So, si Yeah. Renzo, I had 2 miscarriage before him. Yeah. So, Renzo actually means third child. Nakakayak nun. So, third child siya. So, talagang planned namin na gusto talaga namin. So, we went to a doctor talaga para magka-baby na. Kasi, Yeah. I'm gonna be turning 30. Sabi ko sa sarili ko, gusto ko 30, buntis na ako. Kasi, syempre, I'm building business. Ayoko naman build ng business without someone na mag-grow sa business. So, ayun, nalaman namin, buntis kami after all our effort, ganyan. So, the sad part, happy kami syempre na we have a baby. Pero at 17 weeks po, habang nasa tiyan ko siya, bigla akong kinausap ng doktor. Sabi ng doktor, we cannot see yung left foot niya na nag-grow. So parang tapos by that time, COVID siya. Mag-isa lang ko sa taas. Yung asawa ko nasa sasakyan. Yeah. Bawal yung extra visitors, di ba po, ng COVID. So parang sabi ko, pakiulit po, Dok, what do you mean? Are you sure it's for me? Kasi wala naman po sa family namin na may ganun na disability na walang nag-grow or like abnormalities. Sabi niya, yeah, ganyan. Tapos pagbaba ko talaga sa hagdan, sabi ko, umiiyak ako. Ang tagal ko nagsalita. So sabi ni Alan, ano nangyari? Bakit ganyan? Tapos yun, sabi ko sa kanya, Dad, ang daming sinabi ng doktor. Sinabi na wala siyang left foot. Yung kamay niya, parang, may abnormalities din. Yeah. Tapos So, nadidetect na yun dito, di ba? At an early siya. age. Yeah. Na-detect yung growth niya na hindi nag-grow. Pero yung Okay. pinakang amniotic band, kasi yung amniotic band syndrome po, what happens is, sa loob ng amniotic, Fluid. sa amniotic, sa paligid ng amniotic, ganun, may nag-rupture sa paligid. So, may fiber po na lumutang sa water. So, what happens is, pumulupot siya sa paa ng anak ko. So, hindi siya nag-grow at 17 weeks, nakita na hindi siya nag-grow. Pero nakita lang po yung fiber na yun nung pinanganak siya. So, what happened is, medyo gumaan yung pakiramdam ko kasi hindi siya yung parang genetic na problem na may problema. Kasi ang ginawa talaga sa amin, nung nalaman yon, ilang beses kami pumupuntang Edmonton. Tuwing nasa Edmonton kami, parang tahimik lang kami. Kasi i-ultrasound siya na parang, parang lagi kami umiiyak papuntang Edmonton na parang, anak, okay ka lang ba dyan? Ano bang nangyayari? Tapos ang sad part, hindi naman siya talaga kwento to anyone, even sa family. Ayun nga, sorry, nakat kita sa part na nung bumaba ka sa hagdan, like sasabihin mo na sa asawa mo. Kasi for sure, like, ikaw yung magsasabi yung baka may mga taong nakaka-experience yun ngayon. Yeah. And nasa same situation, paano ninyo hinandle bilang mag-asawa? And ikaw din, paano mo sinabi sa asawa mo? Siya, kasi very rare siya. 1 in a million ata po yung nagkakaganon. So, Yeah. hindi ko kasi naintindihan Wala pa yung word na amniotic band syndrome. Yeah. Ang wording lang ng doctor is,
hindi nag-grow, walang paa yung anak mo na isa. Like, ang Okay. daming tumakbo sa isip ko na paano siya makikipaglaro sa ibang bata, paano yung ganito, Yeah. ganyan. So, nabigla din yung asawa ko, sabi ko, And Dad, you're thinking yeah, ahead sabi of ko, time na, uyak talaga ako, naiyak. Sabi ko, Dad, sabi ng doktor, wala daw pa yung anak natin. Ganyan, ganyan. Tapos, tas yung mukha niya, hindi siya nagpakita ever. So, medyo sinasabihan din kami na baka yung face niya may abnormality din na hindi nakikita. Tapos yung paa daw niya, I forgot what it's called, pero yung parang nakatagilid. Parang, ayun. So, ang dami nilang nakikita. So, they want us to go to Edmonton every 4 weeks. So, every 4 weeks kaming pupuntang Edmonton na umiiyak. from 17 weeks. From 17 weeks hanggang makapanganak siya. Oh, yeah. Tapos ano pa ako, Gaano kalayo ang Edmonton from your place? Para alam lang ng mga so tao kung Edmonton gaano po, yung... 5 hours po siya na drive from Grand Prairie. Isipin niyo, 5 hours kami tahimik ng asawa ko. Tapos nagpapatugtog kami ng mga favorite songs namin. Sasabihin ko sa anak ko, anak, ipakita mo na yung paa mo. Pag may paa ka na, bibilang kita ng kahit anong shoes na gusto mo talaga. Ganyan. So I work hard talaga for him talaga. Tapos, ang hirap talaga kasi wala kami mapagsabihan kasi hindi namin siya naiintindihan. Nagtatry kaming mag-research. Kasi pagdating ng Edmonton, chinek yung yung family tree namin, baka magkapatid daw kami, ganyan. Yeah. Tapos, twice kaming tinanong na, gusto niyo bang ituloy? Third child namin, third successful namin yun. Tapos biglang tatanungin lang ba kung ipapa-abort? Kasi it's normal naman sa Canada, diba? Na para pinunta kami sa isolated na room na tatanungin na gano'n. Parang kami di namin alam na, syempre ako talaga, hindi talaga. Gusto ko talagang ituloy kasi alam ko blessing ni Lord to. Yes. Parang kasi also, so before Renzo, I had ectopic pregnancy. So isa na lang yung fallopian tube ko before him. Oh, okay. Yeah, tapos I had blighted ovum, yung pinakang una ko. So talagang very rare yung mga nangyayari. Sabi ko kay Lord, okay lang po ba ako? Parang gano'n. Parang kaya nung nabuo si Renzo, sabi ko ibibigay ko talaga yung best ko talaga sa kanya. So ayun, nung pumupunta kami sa Edmonton, tuwing tinatanong kami na gusto mo bang ipa-abort ganyan. Syempre no kami. Tapos may gusto pa silang i-check yung amniotic fluid kung may more test pa na gustong. Sabi ko ayoko na po. Parang kahit naman anong ipakita nilang test or what, itutuloy ko naman yung anak ko. Yeah. 'Di ba? So ayun, fast forward, pinanganak si Renzo October 19, 2021. So, pinanganak ko po siya ng C-section. Yeah. Actually, sa Calgary ako nanganak. Kasi nga po, it's more advanced, yung mga hospital. So, pinanganak ko siya C-section kasi I don't want him to have more stress sa panganganak. Sa paglabas kasi you niya. don't know what Gusto you're ko lalabas na dealing, lang siya ng buo. Yeah. Na ako na lang hihiwain kahit pwede naman ako mag-normal. Tsaka hindi siya umikot kasi parang na-stuck nga yung paa niya sa isang area. So, yung pinanganak po siya, sobrang healthy. Ayun, nakita na may nakapulupot po na fiber na yun yung nag-stop ng growth nung... Is it like an extra, muscle or whatever? Parang When you siyang say may fiber. nag-rupture sa paligid na Okay. Yun nga ang weird nga parang very uncommon siya na mangyari. So nag-rupture siya doon. Tapos yun, nakalutang. Na-attach Marami lang pong siya. namamatay na bata actually sa tiyan with that. Yung nade-deform talaga. I'm very happy nung lumabas si Renzo. Perfect talaga yung mukha niya, ang pogi, tapos chubby, tapos yung foot niya, yun, may maliit na foot na ayun, nakalawit lang na ganon. So, ang original plan po talaga ng doctor is to remove yung maliit na paa na yun para magkaroon ng prosthesis at makapaglakad siya. Pero parang ayun, another, na naman sa aming mag-asawa na decision making na parang ang liit-liit pa niya para So, pinag-intay nila ng 1 year yung anak ko. Sabi nila, sige after a year. So, after a year, sabi namin ng asawa ko sa doktor, can we try na bigyan siya ng prosthesis na na hindi tinatanggal yung paa niya na maliit. Kasi, syempre, maghihil na naman siya and all. Tapos, ang sakit nun, di ba, tatanggalin yung maliit na paa. So, what happened? And 1 year pa lang siya. I Oo, cannot 1 year pa imagine lang. din from a mom's standpoint na ganun yung mararanasan ng 1-year-old mo na baby. Yeah. And then what happened next? So, what happened? Nung 1 year na siya, nag-try kami maglagay ng prosthesis sa kanya. Yeah. Mas nahabag ako sa anak ko. Kasi makulit na siya, di ba? So, isa lang paa niya, gumagapang siya sa pataas ng crib. Tapos, nung nilag siya ng prosthesis, nagkaroon siya ng yung parang excess baggage, nahihirapan siya mag-crawl. So, kasi pag mag-a-adjust din tinitingnan ko siya, siya, diba? parang mas nalulungkot ko kasi dinadrag niya yung sarili niya. Kasi nga may isang paa na nakastraight, yung isa na natutupi niya. So, parang sabi ko, sobrang lagi kong kine-question yung pagiging mom ko na parang, I cannot imagine parang yung ba to? Bakit kasi ganito? Parang ang daming bakit yung anak ko, bakit ganyan?
So, parang ang sakit talaga na yung anak mo, he's trying his best Yeah, talaga kasi na. putting talaga yung Oo, sarili na ko sa parang ano ko, tanggalin na lang benda natin, Dad. Sabi ko, ang tanggalin na lang hirap, yeah. natin yung prosthesis kasi parang tingnan mo naman, dinadrag niya. Pero ayun, sabi, yung asawa ko naman, hindi, kaya niya yan, ganyan, ganyan. Hanggang sa natuto na siya maglakad with that. Pag, Yeah. ayun, pag suot na niya, ayaw na niyang tanggalin. So, Oo, nasanay na din nasanay siya. na siya. Like, if you see him po na with prosthesis, talagang di mo alam na wala siyang isang paa. Tapos yung right hand niya kasi yung ito, yung may naputol siya. Yeah. Ito pa rin yung ano niya, ginagamit niya pang drawing, pang kain. Yung ito pa rin yung ano niya, yung hand niya talaga. Pero na he can still do like, mm. so nakapag-adjust pa din. Yes, Ang nakapag-hurt. Tsaka galing. sobrang smart ng anak ko talagang. Yes, Makulit po guys, siya. yeah. Ang cute Talagang niya. alam mo yun, parang Humingi siya ng chicken joy. Hi, Jollibee. baka naman. Kanina. Pero ayun, Ang I'm cute so niya. glad na lumaki siyang ganyan, na may limitation siya, pero hindi niya nakikita yung difference niya sa ibang bata. Kaya niya makipagsabayan sa playground na may mga hagdan. Talagang nakaka-proud. Talagang na-surpass ko na yung feeling na, lagi kaming umiiyak kasi ng asawa ko. Nung una. Oo, nung Yeah. una, talagang pag sinasabi ng mga client ko, kamusta yung anak mo? Okay lang. Tapos yun nga, hindi ko ma-open up sa family ko. Kasi nga, ayaw ko Yeah. din ng side comments na, ay, ganito si ganito. Ay, baka naman kasi ganito yung kinain mo. Baka, ayaw mo yung gano'n na parang, Yes. ano ba yan? Hindi mo na gugustuhin na Oo, parang, madagdagan ay, pa may yung kilala akong negativity. ganyan. Parang kami na lang muna ng asawa ko. Yeah. Tapos sad talaga, nabigla talaga po yung family ko namin nung pinakita namin. Talagang yung mama ko talaga na ano siya, talagang sobrang na-shock siya. Yeah. Na parang, she even question na bakit may ginawa po ba akong ganun. Parang to the point na ganun. Kaya natakot akong sabihin dati kasi alam ko na masasaktan sila or Yeah. ang dami nilang questions. So yun, sinabi ko lang actually sa kapatid ko nung mga nganak na ako, ate, pwede bang kausapin ka ng doktor? Yeah. Kasi hindi ko mailabas. Alam, every time nakausap ko yung mga ate ko, yung family ko, Hindi mo alam kung paano hindi ko alam umpisahan. saan ko sisimulan. Parang Yeah. gusto kong i-share pero sa asawa ko na lang. Parang ganun. Pero yun, ang hirap talaga na parang, paano nangyari? Ang dami kong pamangkin, okay naman lahat, ganyan. Pero sis, ano yung nagpatatag sa'yo? Like even yung kay Renzo, di ba? What happened yung sa pagbubuntis mo and everything, ano yung nagpatatag sa'yo to keep going? Kasi sobrang, if I'm imagining it, sobrang hirap ng sitwasyon mo talaga. Yeah, ang hirap. And ang meron ka Para lang akong na may- nakakaintindi is yung asawa mo. Talagang kami mag-asawa, mas nag-strengthen yung relationship talaga namin. Kasi meron kaming little secret na tinago ng 9 months na parang, tapos nung nilabas namin si Renzo, hindi ko pa nga pinipicturean yung paa niya. Kasi natatakot ako sa mga, syempre may mga side comments nga na ganito, ganyan. Yeah. Pero actually nilabas din namin si Renzo sa Omni News. So na-featured din siya doon. So ayun, ang daming na-inspire kay Renzo. Yes. Talagang, at saka parang for me, alam kong ibibigay ni Lord sa akin yung ganon na anak. Kasi parang alam niyang kaya ko. Kaya namin ng asawa ko. Yes, naniniwala din ako sa ganyan. Yeah, sis, feeling ko yeah. si Renzo is swak sa amin at kami Yeah. swak kay Renzo. Kasi ang cool din naman ng anak namin. Parang alam mo yun, parang feeling ko talaga kami yung perfect parents for him. Na tatanggapin siya, na gagawing magaan ang buhay kahit, di ba, mayroon siyang, di ba wala kang isang parang very yun. Siyempre, pinaramdam namin sa kanya na normal yun. Ngayon parang wala lang talaga sa kanya. Yung mga cousin niya, nung una siyang na-meet, sasabihin ng mga pinsan niya, that's so cool, Renzo will have a robot legs. Ganun siya. Tapos niyayabang niya kasi parang every 6 months may bago siyang paa. Tsaka siya lang meron nun eh. Yeah, yes. Ang angas Yes. talaga niya. Tapos dinidesign na namin ng cars, gano'n. See, there's always good and bad, guys, Yeah. di ba? Ang cool kaya ng anak ko. Kaya talagang binibigay ko talaga ang kaya ko talaga. Kaya I wanna make sure na Yun kasi yung, when I say like, there's always good and bad, I like how you're seeing it. Yeah. And it should be the mindset that all of us na mapossess. Kasi, yung iba kasi sis, di ba? Kasi nakikita ko din sa social media, yung lahat ng limbs niya wala siyang limitation. Yes. Nagagawa niya lahat. Yeah. Pero yung iba, buo ka, ikaw, True. limited ka. Yes. So, ano ngayon yung pipiliin mo, di ba? So, yun yung gusto kong ipaano din sa mga audience Nagsi-swimming class natin. nga yung anak ko. Ang See? galing-galing niya mag-swimming. Tumatakbo talaga. Hindi mo nga I'm mahabol having yan. goosebumps, yeah. Hindi mo siya Nasa mahabol. mindset. And I think sa mindset yun din na Feeling parents ko, yan. yun Yeah. talaga, na binigay sa amin kasi kaya ng utak namin. Kaya nyo talaga. Kaya
kaya namin siyang, ano mo yun, palakasin yung loob. Sobrang nakaka-proud talaga siya. Yeah. Oh, nakaka-proud. Grabe, sarap maging parents ni Yeah. Renzo talaga. Talagang, I I can't think nga think. sis yung kay Renzo, hindi ko siya nakikita ng disability and stuff. Mas nakikita ko pa yung mindset ng ibang tao na pupunain kahit wala namang problema. 'Di ba? True. Mas yun pa. Okay. Yung sa situation na yun, paano binago yung definition ng success at kung paano ka mag-work sa business mo bilang mom na and then wife and then business owner at the Yeah. same time. So yeah, nung 'Di ba? pinanganak po si Renzo, dun lumakas lalo yung loob ko talaga to grow bigger, to have a team, to have a bigger space. 3 months pa lang si Renzo. So, siyempre, sole proprietorship ako that time. So, I don't Yeah. have maternity leave. 3 months pa lang nag-work na ako. So, Tibay lumipat mo, kami from my sis. office space to the bigger space na nga po. By that time, yung front pa lang. So, nasa 1,200 square foot pa lang siya. Yeah. Kami lang ng asawa ko, yung anak ko, nasa massage table siya na nagpipintura kami sa gilid kasi nga pinapaganda namin yung studio. Tapos, that time, di naman ako marunong mag-interview. So, yung may mga trip bet ko lang na sige, gusto mo bang mag-lash artist? Tara, ganyan, ganyan. So, I don't really have system talaga. Like, talagang everything, sige, tayo, lashes ka, turuan kita, ganyan. So, nag-build ako ng team and all. Pero, nasa moment pa ako na alam mo yung tag din, yung kakapangalak mo pa lang. You learn Pero as you go, sabi nga yeah, you learn nila. as you go. Parang, Yeah. sige, go. Kung sino magstay, kung ano. Yeah. Yung parang, ayun. So, nagpursige talaga ako to have a team. So, I also opened our own product line. Kasi nga, syempre, I wanna teach more and inspire more people to start their business. So, I started academy din po. And then, one of my employee talaga na nagstay, pinaaral ko siya ng medical esthetician para medyo mabawasan yung mga hats natin, di ba? Yes. As a business owner, ganon. So, I have a friend naman na nagsa-social media sa akin. So, para mas makafocus ako. So, actually, it sounds easy na magkaroon ng team, pero mahirap talaga. Okay. Ang hirap What made you talaga say yun. that? Can you enlighten us kung ano yung na-experience mo? Bakit mahirap magkaroon kasi, ng team? for Para alam din example, nila. You wanna teach this person this skills, tapos syempre you paid for their skills, diba, to Yes. do. And then after a few months, ayaw pala nila, hindi pala bet. So, diba, ang daming nawawalang pera. Tapos, ayun, syempre, pag sa mga trainings, lahat naman ng every time na papasok sila, diba? So, talagang, kunwari, may time na gusto nila mag-give up, syempre you have to, kahit pagod ka, na hindi mo ma-push yung sarili mo, pero you have to push them. Yeah. Yung ganun ba? Na parang, You have to be okay, the ako, pero biggest walang- person in the room. Oo, walang na, nagpo-push sa akin. Parang yun, ano pa ba? So, syempre, syempre, I didn't have any money naman talaga to start with. Yeah. Wala naman akong loan. I Yeah. don't have any inheritance na mag-start ng business. Talagang, alam mo yun, sabi nga Talaga na- bang masasabi mong sugal lahat? Sugal talaga lahat. Alam mo yung Okay. asawa ko, sobrang mahal na mahal ko yan kasi talagang may nabasa akong quote, parang I'm gonna be with you on your 0 days. Na pati ako 0 na. Yung asawa ko talagang na max out na siya and all. Kasi naniniwala siya sa akin na, Dad, I need to buy this machine, I need to buy these products, I need to do this online course. And then pag ilo-launch mo na, anong nangyayari? Bakit walang bumibili? Doon ako na kasi di ba nga sabi ko, dumating ako nung COVID na nagbebenta ako ng lashes. Yeah. Sobrang boom. Tapos nag-open ako ng online course, sobrang positive ko. Online course, ganyan, products na. Tapos biglang, ang bagal. Yes. Sabi ko, oh my gosh, ano bang gagawin natin? So I even enrolled sa business coaching. Yeah. So ang dami ko din naman natutunan. Pero syempre, it's a big money. It's a big money talaga. So talagang, minsan yun talagang... What's your biggest takeaway there na sinabi mo parang ang bagal, parang alam mo yung nag-post ka or whatever na ginawa mo lahat, parang bakit walang traction, walang bumibili? Ano talaga, you just have to keep going. Talagang huwag kang mag-quit. Kasi talagang pwede kang stop muna, mag-chill, and then see kung ano bang okay na gawin. Sige, mag-focus ka ba dito? So what I did, sige, hindi gumagana yung e-commerce ko, yung online business ko. So make sure na yung services namin is ready. Services namin is okay. So nag-meeting ako with my staff. So parang akala ko kasi dati pag meeting mo sila, ganito gagawin mo, ganyan, okay na. Hindi, kailangan pala every month, ito ganito ulit. Kasi nakakalimutan nila. Yeah. So talagang, ang dami ko talagang in-exert na effort. Of course, may mga time na syempre, they have other plans sa life nila. They got inspired, and yung pinakamasakit talaga is they also have to start their own. Yeah. Na-inspire mo sila na, parang yun yung pinakamasakit, but
you have to let go talaga. Yeah. Masakit pero at least 'di ba May na-inspire may ka. na-inspire ka, 'di Yeah. ba? But it also affected the business, of course, 'di ba? Kasi syempre binigay mo yung best mo, 'di ba? Like and everything na you Naglaan learn. ka So pa ng time. nakapag-shortcut sila Yeah. and all. So but you have to really let go and talagang mas ma-prioritize yung mga nagstay. Na Yeah. mas ma-appreciate talaga sila. So I really have a good team talaga ngayon na I have someone who does the facial, so siya yung specialized talaga doon. So yung mga clients talaga bumabalik sa kanya. I have 2 lash artists. I have Anne who's all around. Yeah. My soul sister. Yeah. So ako naman, I do everything pero I really specialize in permanent makeup and syempre focusing sa growth ng team ko. Yeah. So, exciting guys kasi she mentioned about permanent makeup. So, stay tuned lang kasi pag-uusapan natin ang permanent makeup mamaya-maya saglit. Okay, sa financial turning point naman sis, umabot ka nga sa halos sinabi mo na, di ba yung husband mo, zero na lahat and stuff like that, na parang gumuho na ang lahat at kinailangan mong ayusin yung mga finances mo mula umpisa. Yeah. So, ano yung biggest money lesson mo na natutunan mo at yung simple rules na sinunod mo ngayon na dapat gawin din ng ibang or ng bawat business owner or Yeah. bawat tao? We really had a financial struggle kasi nga gusto ko syempre I'm the one who's working, Yes. 'di ba? So syempre kailangan may mag-take care sa bahay, sa anak ko. So yung asawa ko that time, talagang full-time dad talaga siya. Yeah. So super busy naman and all, pero talagang there was a time talaga na halos kumuha na kami sa credit cards namin just to have pansahod yung mga ganun. Yeah. Parang 'di ba, parang hindi alam ng family mo, sometimes they think na Okay you ka are lang. okay kasi hindi mo sinishare yung problem mo pero like how can I share this problem kasi mabigat talaga siya. I don't wanna ask any money from Yeah. friends or family kung kaya kami lang talaga ng dalawa, 'di ba? Kayo lang mag-asawa talagang. Ayun talagang shocks, parang 6 times na tayo nagpe-payroll tapos kumukuha talaga kami sa credit cards and all. Tapos ako, yung naiiyak ako kasi parang yung asawa ko, nadadrag siya dito. Hindi naman sa nadadrag kasi syempre, he really believes in me na parang, Dad, I really need get this, promise, ganyan-ganyan. So, ang sarap sa feeling na sinusuportahan ka pero You're I scared see. to, no? I'm scared na talagang, ayun, syempre full-time dad siya eh. So ako lang yung gumagawa ng money. So what happens is, parang yung feminine energy ko, naging masculine energy. Yeah. Tapos siya yung sa bahay. Parang lagi kami nag-aaway, stress, ganyan-ganyan. So what happened is, turning point is, we learned about financial industry. So Yeah. what we did is, nag-change kami ng car, nag-downgrade talaga kami. Ano pa ba? Naghanap kami ng renters sa apartment, lumipat kami ng apartment kasi parang nung time kasi na yun, we really ask help talaga sa family. Yeah. We really ask help talaga, but they also needed help eh. That Yeah. time na parang of course they need to prioritize themselves na parang by that time din parang super overwhelmed kami with our responsibility. So what they're expecting kasi nga since we do help them before, parang at least parang we ask help that time. Pero parang hindi lang siya na-return. So Yeah. talagang mas naging, sabi namin, kaya natin to. Sige, i-let go natin tong car. Magbawas tayo ng space, ganyan. Mag-work ka pa ng ganyan. So ngayon, nag-work na yung asawa ko. So ayun, syempre first is we learn about financial, what do you call this? Protection syempre muna, yung mga life Yeah. insurance. Make sure we have RESP, mga ganong, yun yung mga prioritize namin. Talagang nag-less ako ng mga kailangan na gastusin and all. So talagang Natuto ka din, natuto sis, talaga no? kami. Actually, Yeah. it's It's a blessing it's a din na blessing. na-experience Yung mo. natutunan ko sa financial struggle, it made me wiser now. Yes. I'm so excited. Naniniwala din ako dyan. I'm so Kasi kung excited. wala kang eye-opener, di ba? Oo. So kung hindi mo siya na-experience, paano mo siya susolusyonan? Alam mo Kung hindi ka kasi, magkakaroon ng tool. Kasi from when I started the business from 2018 hanggang 2024, talagang nakikita ko talaga na ginaguide ako ni Lord. Na lahat ng buksan ko nagsumasaksid and all. Ang nangyari talaga, ang dami ko kasi binuksan. Meron akong laser, Let's Glow Laser and Medical Aesthetics. So under Beauty by Class din siya. May Claude's Beauty Pro which is under the product line. Yeah. Tapos meron akong yung nail artistry. So ang dami talaga akong binuksan. So siguro, lang talaga, pinakita lang sa akin ni Lord na kung gaano ko siya kagusto. Yeah. Pero nakita ni Lord na talagang gusto ko talaga. So talaga, natutunan ko talaga na talagang maging wiser sa pera. Mas maging matuto din magkaroon ng boundaries. When you say lalo na boundaries. siguro sa team.
So you Yeah. can be kind but you can have boundaries naman. Like kasi ako kasi ma-emotion ako eh. So, talagang fini-friend ko talaga yung mga staff ko. 'Di ba? Kasi nadadamay ka sa issue nila. I think tayong mga babae yan. Oh, pero I'm still working on it. I'm still okay with them. I don't wanna be super bossy. Gusto ko Yeah. happy lang yung team ko. If you wanna parang gusto mo ng mag-ibang way, okay, go. But if you wanna keep, I'm gonna make sure na you're happy with what you're doing here, ganyan. Pero yun, boundaries talaga. Tapos yun, si Wait, Renz, sis, I just wanna put more of that, like sa boundaries. Sinabi mo nga, i-friend mo sila dati. And then, ano yung lesson na natutunan Okay. mo from that? Actually, dati kasi, whenever I see something wrong, hindi ko sinasabi. Parang Oo. okay lang yan, hindi naman na niyang uulitin yan, gets na niya na yan, or pabiro kong sasabihin. Ngayon talaga, okay, may nakita akong, kunwari may ginawa siyang or whatever, sabihin ko talaga. Yeah. Kasi they know din, kasi since they've been with me na, alam din nila na, I really have to tell you this kasi it can, sa business, ganyan. And parang hindi maulit. Yeah. So ganun na ako. Parang It's mas, a practice hindi na ako din, takot no? magsabi kasi parang, kailangan natin tong gawin. Kasi syempre, pare-pares tayo mawawalan ng, di ba, ng Ng future, kabuhayan ng and kabuhayan. stuff, Kasi yeah. sometimes you're running a business not just to make money actually. Yeah. Ako, ang enjoy ko to po talaga sa business ko is the flexibility. Yeah. Flexibility Yung may ko. freedom ka na, Yung may no? freedom ako na magpa-nails, na magbakasyon kami ng family ko. Kasi nga, I used to work in Tim Hortons po, di ba? Mga coffee shop. Bawal yung masyado kang maganda. Bawal may lashes. Sabi ko, beauty industry tayo. Doon tayo. So, ayun, actually, parang, minsan nga, yung sahod ko, minimum lang eh. Parang nag 9 to 5 lang ako. Pero, it's my name, it's my brand. I have Yeah. flexibility. Tapos, pag pumaldo naman, tara, Oh. dad, bakasyon tayo. Ganon. So, parang ang saya naman. Masaya naman yung business. yung Pero, fun. not about money naman talaga. Yes, it's I not. like meeting people, making them feel confident, empowered. Yeah. Pag nakilayan ko talagang, ang ganda ko. Ganon. Tapos ako, kikiligin din ako with them. So yun yung pinakang gusto kong gumigising ako sa umaga na namimit ko yung ibang tao. Yeah. Tapos ayun, napapasaya ko sila. Gigising sila sa umaga na, I love that you mentioned that. And sometimes, like, you're showing up for your employees as well. Yeah. For your team. 'Di ba? Kasi alam mo na hindi na lang yung pamilya mo yung umaasa sa'yo. Yeah. Though it's a bigger responsibility, but for you, it's Yeah, sometimes. more Siguro learnings. ko dun sa part na, so dapat sila puno. Kahit ako wala ng client. Mapuno lang kayo. Minsan, mayroon akong tinitrain. Yun nga yung, may tinitrain ako. Ang galing niya talaga eh. Kaso yung client gusto niya nga talaga sa akin, di ba? So what I Yeah. do, minsan may sakit ako. Ipapasa ko. Kunwari ipapasa ko. Sige, try niyo po itong blush artist ko na to. Oh. Hanggang sa, nag-love na siya. Tapos aalis lang pala. Tatanggal yung mga client. Ikaw na naman ang magsusolusyon na naman. Na naman ako. Pero happy naman ako sa lahat. Learnings and Yeah, actually, may saya. nagtanong kung if I could turn back time or change something. Feeling ko wala naman. Gusto ko pa rin ma-experience lahat ng yun. Yes. Kasi parang, it's hindi mo good. ipagpapalit, no? Kasi Oo, natutunan natutunan mo eh. May tools mo. ka, which is Ang yun yung galing fun. nga eh. So next time na batuhin ako ng gento ni Lord, okay, Oo. alam ko na kasi natutunan ko na. Tsaka dumating pala kami sa points about sa financial struggle. Okay. Talagang tumira kami sa, nasa moment na kami, doon na kami titira sa studio. Wow. Kasi nga, we were on, nasa isang apartment kami, kasama namin yung sister ko, yung, basta yun, isang apartment kami. But then, kailangan namin mag-cut ng, ng finances. Expenses, yeah. Tapos, medyo hindi nga okay din yung, ang tawag sa ganun, yung credit score, ganyan. So, we Yeah. cannot really apply for another apartment. Yeah. So, we can't really do parang apply application. So, ayun, nasa moment na kami natitira na kami ng studio kasi ang laki niya, 5,000 square foot. Ako nga, inisip ko Minsan rin nga, tumira doon din. Kaming kwarto. Sayang naman yung Oo, binabayaran tapos yun nga, may namin friend para kami na, tipid. ano ka ba? Yun nga, yung mag-asawa, tinuruan kami na doon na lang kami. Talagang, ang sarap sa Mabait. feeling. Yun nga, isa sa mga staff ko yun. Sobrang love ko yun. Talagang doon kami tumira sa kanila for 1 to 2 months na naman. Pero yun yung moment na talagang sobrang stress ko. Yung I always have something in my throat na anxiety ata na minsan nasusuka ako na may na siya, acid. Yun yung moment na parang hindi ako makapag-skincare. Sobrang haggard ko. Talagang hindi ko kayang, yung ligo ko parang ligo na lang kasi kailangan ka nang umalis. Tapos Yeah. lagi akong mainit ulo ko sa asawa ko. Kaya ngayon sobrang saya niya talaga. Lagi niyang sinasabi kahit lagi ako nagtitiktok, kahit anong gano'n. Yeah. Ang saya-saya ko for you.
Kasi sabi niya, syempre pag masaya ako, masaya siya. Well, yeah. Pero sobrang saya niya kahit ano, parang, yun nga, parang very hands-on na ako sa lahat. Kaya ko na kasi nga parang nakapag-refocus ako eh. Nakapag-let go ako ng mga negativity. Nakapag-let go ako ng, nasasabi ko rin mga gusto kong sabihin dati kasi hindi ko sasabihin kasi baka magtampo ka. Pero kung ano, di ba, hindi na. Kasi kung Yeah. talagang you understand me, hindi ka mag-i-stay. Kung magtatampo ka, then go. Yeah. Di ba? Like, Wala time sa drama kasi we Oo, have to, di ba, oo. grow this. Oo, If you pag believe in nag-grow, this. di Yeah. bongga, ganun. So talagang dumating kami sa point na doon na kami titira sa studio. Pero yun, we were saved by our friend talaga. So it's nice talaga. Small circle lang talaga mga friends namin. Sobrang takot ako sa malaking Oh, you were circle the kasi same. Yeah. ang daming energy. Yeah. Wala na akong energy. Yung family ko, may energy pa sa family. Oo, Meron ka ginagawa pa akong website, i-update ko pa ng mga description. Mga ganun, walang tigil. See guys, so I totally understand nung sinabi yung ang daming energy kasi as a business owner, you have to put a lot of energy sa business mo, sa family mo pa, sa sarili mo. So, ano pang ipuput ko sa ibang tao Gusto minsan? kong makasama yung may natututunan ako. Same. Di ba? Yung may natututunan kayong... And I love ganun. how honest you are with your experiences because not all people can do Yeah. that. Kasi sometimes talaga when I'm, meeting people, hey, what's your struggles? What did you learn? Parang ganon. Hindi mo masabi sa akin. Mahirap. Ano pag-usapan natin? Especially nung nagpaliit kami yung car namin. Yeah. Na parang dahil that time, sobrang paldo talaga kami lagi nun sa Yeah. studio. Like bagong start ng team. Sobrang kaya talaga. Hindi mo naman iisipin na talagang ganun talaga yung business. Up and down talaga, no? Ang sakit, parang, but it's okay. Kaya natin to dad. Parang ganun. Parang, mas naging okay talaga siya. Alam mo, eye-opener ka sa mga young business owner, yung mga dreamers. Kasi you're so honest na minsan ganon, up and then down. Oo. Minsan, like sasabihin, pumaldo ka ng bongga and then negative na kinubagahan. See? Bakit 3-digit na lang to? Pero hanggang sa may partner ka talaga. Kung ako lang, hindi Yes. ko kaya. Kasi talaga Yeah. naniwala talaga siya. Tapos ngayon talagang teamwork talaga kami. So he works na in a oil field na. So talagang, ang sarap din kasi ang sarap para sa feeling ng medyo laylo ka. Yeah. Naglaylo talaga ako kasi nga, syempre, ang dami na naming nilet go, yung mga overhead na sobra-sobra na hindi naman kailangan. Let go din ng mga negativity and everything like that. Tapos mas gumaan yung feeling ko nga ngayon na healthy lifestyle talaga ako. Yeah. So talagang ang sarap sa feeling na, ngayon ko lang na-feel na parang yung nervous system ko, kalmang-kalma. Oh, Sobra I'm so happy talaga. for you, sis. Grabe talaga Yeah. yung struggle ko before na parang gigising ka, parang email agad yung mabasahin mo. Tapos stress ka agad, ganyan. Ang dami mong inaasikaso, kailangan mo mag-post and all. Pero You're so cute. ang natutunan ko talaga, keep going lang talaga. Kasi feeling ko talaga binigay ni Lord to sa akin na sige, i-experience mo yan. Kasi magiging strong ka dyan. Mas gugustuhin mo to. Hindi mo na to pakakawalan. Tsaka, nasa moment na ako na na-surpass ko lahat yon. Successful! Ang saya! Yeah. Grabe. Tapos Yeah. yun, I have a happy relationship with my husband. Doon palang successful ka Kaming na. tatlo, laging super solid, ganyan. I have a few friends. Sarap sa feeling na yung nakikinig sila. Nakikinig Solido. sila not to mention it to everyone and all. Yeah. Pero yun, ang sarap sa feeling na may totoong tao talaga. Oh, guys, I love it that I can resonate with you with what I you're love saying right now. Diba? Kasi parang ang hirap. Hindi kaya ng lahat ng yung energy natin. Yeah, hindi. Which is rare talaga. Rare. Yeah, stranger talaga ang tutulong sa business mo. Naniniwala din ako doon. And naniniwala din ako na just keep pushing and keep going. Yeah, just keep going. Iba kasi talaga yung learnings and yung journey nga na sinasabi nila. Yeah. Yun yung pinaka-fun na nakayanan mo lahat. Okay, let's move on to the next one. Okay, dahil nga mga nanay tayo and gusto din nating i-take care yung sarili natin, self-care is a must, guys. Well, kahit daddy ka din naman, ang pag-uusapan natin is overall kung paano natin i-take care yung skin natin, yung face natin, kung paano tayo magiging radiant and glowing. So ito na nga, ang unang question ko sa'yo sis, ano yung tamang skincare routine para sa skin type like oily, dry, combination, or sensitive? So iba-iba talaga siya. But first, of course, we want to make sure we sleep 8 hours a day. Okay. And then we eat good. And then, Yeah. So with the oily skin, we make sure that we use gel cleansers, mga light cleansers lang, not yung mga creamy na cleansers kasi it's gonna add oil sa skin natin. Yeah. And then with dry skin naman, we make sure we cleanse the skin and then we make sure we use hydrating products like hyaluronic serum, panthenol. So that's gonna help to boost talaga yung moisture ng skin natin. And then for sensitive skin,
something gel would be good too. Yeah. Ano ba ko sabihin? Also now, so now I'm 35. I'm actually starting to use retinol. So it's really gonna help talaga with our fine lines and wrinkles. So make sure when you use retinol, you're using yung mga ceramide, which will help to repair naman yung... Gaano kadalas yung gagamitin, So sis? pag nagre-retinol po tayo, dapat first is once a week. And then Okay. the second week, you can try once a week. But if yung skin mo is hindi naman siya nagre-react, you can start with twice a week na hanggang sa masanay na yung skin mo na everyday mo siya gamitin. But make sure na we're only using yung retinol at night. So we don't wanna mix it with any active ingredients like mga pang-exfoliating products like yung mga AHA, mga glycolic and all. So you have to make sure na hindi magre-react before you start retinols. And then hydration talaga at saka SPF po talaga. Na OA na Okay. mag-SPF po talaga tayo. Like sa SPF, ilang ano ba dapat SPF ang gagamitin? Kasi may nakikita ko 30, 50, 60. SPF 50 PA++++++. Okay. So start ng 50 pataas. Huwag maglo-lower down Yeah, mas doon. okay siya. Especially dito sa Canada, sobrang lapit ng araw talaga sa atin. Okay. Even Kaya winter pala ang time. harsh ng sakit sa ano. Yes. Yeah. At Oh, saka babe. regular deep cleansing facial, kahit yung ganun lang. Kasi we wanna make sure na deeply cleanse yung mga pores natin. Kasi Okay. sometimes we like doing skincare nga at home. Pero Yeah. hindi natin nagagamitan ng tamang procedure. At least we go to professionals po talaga like yung mga microneedling, dermaplaning, kasi it's gonna help to remove talaga, ma-prep yung skin nyo to remove You yung mga mentioned it's whiteheads. once a month, di ba? At least once a month, Okay. yes. Kasi Yeah. talagang self-care po talaga is good. Yeah. Microneedling, I love microneedling kasi talagang it's gonna create tiny injuries with your skin. And then what it does, so alam nung skin mo and yung system mo na, oh, this area of the face. Kasi pag tumatanda tayo, bumabagal po yung skin turnover, yung production ng collagen, ganyan. So pag tumatanda tayo, mga 30s, pwede natin simulan Oh, okay, microneedling. 30s So alam nila mag-start. na, alam nung skin mo, oh, kailangan may i-repair dito, may i-heal. So Yeah. ang yun, bumibilis yung skin turnover. So talagang nagtatighten yung skin, mawawala, maglelessen yung fine lines. Paano So, naman pag may acne, sis? Advisable din yan? Kunyari yung as mga long as teenager hindi naman siya ngayon. active acne. Pag Okay. so you can When you also say use, hindi active acne, yung dry ano? na siya. You can use Okay. mga ALA 30. Yung walang nananana, ganun. Oo. Yeah, Okay. perfect yun. Kasi, yun, kasi nasasabay siya to heal quicker yung pimples and mga acnes for the Okay. microneedling. Ang bad side lang talaga ng microneedling, may downtime po siya. So 2 days na parang may parang nagre-red yung face mo. Pero that's the, And bawal ka din ng sun exposure nun, di ba? Nung yes. time na Pero bawal it's the mag-beach. best time pag winter Okay. time. Oh. So, winter time talaga, take care tayo ng skin talaga. Kasi talaga napabayaan ko yung skin ko nung mga panahon na nag-build ako ng business. And your team Recently as well. talagang super love ko talaga yung skin ko. Ang Nag-retinol ganda! na ako and everything. Tapos kahapon, kami. Tinitignan ko nga skincare. ang ganda, Yeah. sis. Actually, Super medyo pa banat nga yan, siya. dry Kasi nga kahapon lang kami Tapos sanay na siya sa retinol. Ang saya-saya. Dati I'm scared sa retinol. So, kailangan ko siyang gawin talaga. Yun nga. Kasi Sabi paano ko ko, i-recommend kung pero bawal sa buntis yun, di hindi ba? pa. Bawal pag O, sa bawal Pero kayo maganda pag naman skin mo. Ka lang, hyaluronic ka lang, mga ceramide, collagen. Pwede yun. So, ceramide pwede yun? Ceramide to protect lang naman yun. It doesn't do any harm. Hindi siya active ingredient. Okay, yeah. Pero sa mga teenager ngayon, usually kasi problema nila yung mga nagtitigyawat, ganyan. Ano usually yung marerecommend mo na treatment and then yung gagamitin nila? Or kailangan din ng Kasi consultation sometimes? Oo, consultation talaga. Kasi Okay. sometimes it's part of their adolescence. Okay. Kasi yun yung time na hindi sila nakatutulog, they eat whatever they want, they eat junk foods. Diba? Yung mga, sometimes So, hindi nila sleep alam. talaga in food, yun yung Oo, food talaga. Oh, okay. Yeah. Yung mga, true. Na Kasi they have to combination. know kung ano yung nagtitrigger sa kanila. Tsaka deep cleansing lang talaga ng skin. Like everyday yun, yung sa routine Yes, mo? Okay. Yes. So, dapat may Tsaka maganda dapat kang... happy ka. Panatiling happy dapat. Yes. Okay. True. Okay, let's move on to the next one. So, sa food naman tayo, sis, ano yung nagkukos ng acne at saka pimples na i-avoid nila para ma-prevent siya? So, mostly kasi ang nangyayari pag nagka-acne ka, it's because hindi balance yung oil and water ng hydration ng face mo. So, sometimes we eat too much oily foods. So, yun yung nagkakos talaga. Tapos, we're not using proper products sa oily skin. So, kailangan talaga makipag-usap sila sa mga skincare specialist. Yeah. So,
parang combination din talaga siya, Yeah. no? Yeah. Yung, kasi, di ba tayo minsan, hindi mo na maiwasan yung tirisin yung tigyawat mo, Yeah. lalo na pag alam mong andyan na siya. Yeah. Kasi, gusto mo lang maalis, pero hindi naman siya maaalis talaga No. agad. Ano yung pinakamaiging gawin? It's better talaga to go sa mga clinics and all. But sometimes like kunwari nakalabas na siya, like super dry na siya, you might make sure na malinis naman yung hands mo, you have you're using skincare and all. So pwede naman talaga din, as long as like yung talagang nakalabas na siya, like scab na talaga siya. Pero if it's active, make sure you don't touch it kasi mag-spread siya sa surface, so mas dadami siya. Ano yung product for uneven skin tone? Wait lang sis, you mentioned yung active, di ba? Paano mo malalaman na active pimple siya? Kasi ano yun, may redness lang siya or meron yung mga pus na or Yeah, whatever? may pus pa siya, medyo mainit pa siya. Pag hinawakan mo, mahapdi pa siya and all. So, yun. So usually ilang days yan, di ba? May active and then magiging dry na siya. Nagiging dry naman siya. So, hintay mo talaga siya maging dry. So, it's good to really go sa like a blue light therapy. Yeah. So, blue light therapy, it's gonna help to prevent yung active acne and it's gonna help to heal ng quick yung Oo, i-progress niya agad-agad. Yes, Ang i-progress. galing. Meron palang Oo, ganun yung para mga mas blue mawala light. na siya agad. Oo. O blue light yung tawag Blue doon. light. Okay, so next question. Ano naman tayo? Kasi tayo mga Pilipino, gusto natin talaga na maputi, yung fair skin, ganyan. Ano yung marirecommend mo na gawin din ng mga tao para So, ang magkaroon ng ganyan? medyo basic talaga, vitamin C. So, you take Vitamin vitamin C. C and then on your skin then vitamin C. It's really good din kasi it protects you sa sun. Okay. Tapos, what I like using right now actually is tranexamic acid. So, Okay. it's really good kasi it's not active. It's just gonna help lighten yung skin and the alpha-arbutin. So, yun yung mga serums na pwede nating ilagay sa skin Nabibili natin. lang yan ba kahit saan or they needed prescription? Usually nasa serum siya, minsan nasa cleanser siya, nasa serum. So mas maganda siya nasa serum. So meron ding glycolic acid na I like using glycolic acid on my cleanser kasi it helps to exfoliate yung skin ko. Oh. So talagang dapat may routine ka din talaga na Oo. pagsasamahin mo yung ganito, Oo, hindi ganyan. pwedeng yung skincare ko, skincare mo. Oh, Talagang, magkakaiba din kasi. Kasi, pag meron kaming mga free consultation, we really check kung ano yung kinakain nila, ano yung ginagamit nila. Marami siyang questions actually. Oh, To really para mas know kung maano ano yung ninyo. service, ano yung products na magagamit nila. Mga kojic acid, yun yung mga ano. Pero make sure talaga pag nag-treat tayo ng mga uneven skin tone, mga melasma and all, avoid talaga sa sun exposure, taka marami talagang SPF. Okay, so let's mention naman kung ano usually yung mga concern ng mga client mo sa pagpunta sa beauty studio mo, ano yung mga concern nila, and ano yung mga ginagawa mong treatment for them. So what I specialize, of course, self-care talaga. So on our studio we offer permanent makeup. That's what I specialize in, permanent makeup, lashes, skincare, facials, and nails. So talagang mga pumupunta sa amin is someone who wants to treat their self, or they wanna have self-care, or they just they have special events that coming up. Yeah. Tapos sila po talaga yung, especially with lashes and facials, it's repetitive po talaga siya. So that's why yung business namin nag-grow talaga siya kasi ang dami namin nakikip talaga na clientele. So especially with lashes, we're very known sa lashes. Like if you Google us on Google, talagang we have like hundreds of clients na bumabalik po talaga. So Amazing. what their concern talaga is they want to treat their self talaga kasi most of our clients kasi they work in an oil field. So Yeah. more on talagang pagod sila sa work. Most of our clients din mga career women, mga nurses, doctors, lawyers, ganyan. So kami talaga yung go-to place nila to treat their self talaga. Oh, pang-pamper na lang and yan. then of course we are very trusted now. We've been in the industry since 2018. So if they have especially with permanent makeup, very kasi yun, 'di ba? Pag if you go to a permanent makeup, talagang parang siya, commitment na talaga siya kasi Yeah. marami pong natatakot talaga na Isa magpa-permanent na ako doon. makeup. Okay, sige, enlighten us more about yung permanent makeup. Yeah. Kasi let's start with eyebrows. Kasi Okay. sabi, minention ko sa kanya, natatakot ako kasi permanent, the word Yes, permanent, yes. parang tatuyan talaga na hindi mo na maaalis. So, sabi mo na nga ngayon, yung
advancement nung mga ginagawa nyo is Yes. nandyan na. Hindi Yes. kagaya dati na pumupunta ka pa Oo. sa yung parang pinaka-deep Yeah. ng ano ng Before skin. kasi ang tawag is tattoo talaga. Oh, And then yung mga siguro 20 years ago na yun, nag-iiba yung color, nagiging green, nagiging red, orange, ganyan. yeah, doon ako natatakot, ngayon, sis. ngayon Sorry. you don't have to worry guys kasi ano na siya, it's actually called semi-permanent makeup. Okay. Kasi nakilala na yung word na permanent makeup pero hindi naman talaga siya like permanent. It fades over time. Yeah. Every year nagpe-fade po siya ng 10%. It's up to you if you wanna come back every year or if you wanna just let it fade talaga, which is really good talaga kasi nga yung trend ng shape ng kilay nag-iiba, yun yung kinakatakutan ng iba. Yeah. So yun nga po, ang semi-permanent, we're using modified na talaga na pigments na talagang finormulate na ng mga dating mga sikat na permanent makeup artist ngayon. So hindi na talaga siya nag-iibang kulay, hindi na siya nagiging red or green. Also, siguro may mga nakikita po kayong kilay na parang nagmumukhang Sharpie, dark, parang hindi ka aya-aya, hindi ombre. Oo. Ang nangyayari naman po doon, some artists they think na kailangan madiin yung pagkakagawa ko para perfect, para planted yung pigment, which is hindi talaga. Dapat yung talagang tip lang ng needle yung pupunta sa epidermis, as in sa surface lang, to create like parang soft lang talaga siya. Talagang nandun lang siya. So, Oo, guys, ang ganda ng eyebrows nyo. Kanina ka pa nga tinitingnan. tapos, yeah, I also make sure na very happy yung client ko sa mapping before we start. Even magawa ko siya ng 1 hour, I don't care. When Pag you say kinilig- mapping, enlighten us with that. Mapping is me, kasi as a makeup artist, ako yung makeup artist din po ako. What I do, I don't actually use rulers or string Yeah. to map out yung brows. Like yung pagdodrawing ng kilay. Kasi of course, some artists, they like using it. Pero ako gusto ko din, freehand ko siyang ginagawa. Para ako nagme-makeup. And then when you're happy with the shape, then we go to tattooing it. If you're still not happy, you wanna do some changes and all. So, ayun. So, yun yung ginagawa ko. I wanna make sure na nakikita ko sa client ko pag kinilig na siya, okay, let's go. Kasi minsan gaganyan siya. Ano ate, what do you think? Pwede bang taasin yung tail, ganyan, babaan yung pwede bang ganito, ganyan. Talagang I make sure na I have enough time to do what they like. Kasi it's a commitment eh. Yun na yung kilay nila forever. I've met a lot of people po talaga. Good thing, I also offer tattoo removal. Ang dami ko po pwede talagang pala. kilay. Yes. Pag may sablay talaga. I have Okay. one client, 6 times ko muna siyang tinato removal. And now, sobrang happy niya. Alam mo yung feeling na hindi siya masayang lumalabas, hindi siya sumupunta sa party. Kasi yung kilay niya talaga nasa baba, yung isa nasa taas. I feel so sad na parang, nagkaroon siya ng, social anxiety na hindi, ayaw niya lumabas. So, ayun, nilaser ko po siya. So, kaya kailangan po talaga, if you're looking for semi-permanent makeup, look for someone na nakita nyo in person Experience and na ask din. sinong gumawa, experience, and then meet them. We usually offer naman free consultation. So, nag-free consultation naman din po ako. So, ayun, I wanna make sure na happy yung client sa shape. It's a teamwork. Actually, hindi lang ako yung nagde-decide ng gusto mong shape. Yeah. Gusto kong makita kung paano ka nag-shape, anong ginagamit mong kulay. As in, gusto kong makilala ka. Malaman ko kung straight ba yung gusto mo ba yung pang Korean, gusto mo ba yung high arch, Yeah. soft arch, o mga yung parang may S-shape pa na gano'n. So, ayun, ganun ako seryoso sa kilay. Kasi even before nag-work ako sa Tim Hortons, nagkaahit na ako ng kilay sa mga customers, sa mga ka-work ko. So, talagang addict po talaga ako sa kilay. Kasi it really frames yung face ng client. Pag hindi maganda yung kilay, parang sayang yung ganda. Diba? Like, Yeah, minsan kasi ang yun yung una ganda-ganda, nilang titignan tapos, eh. ang baba. So, meron po tayong tinatawag na golden rule. So, Okay. kailangan yung front ng kilay mo, mas mababa sa tail. So, yung tail mo dapat nandito siya. Hindi siya pwedeng ganito. Okay. O, sila tututo tayo. Magmumukha kang sad, mukha kang magiging matanda or matured. Kasi 'di ba hindi siya parang kaaya-aya. So meron siyang golden ratio. So kailangan medyo kapantay or medyo mas mataas, mas maganda. Sinatuto tayo. Ganitong kilay. Natuto ako sa kanya. So, next Okay, time, alam mo girl, na, medyo bubuhay ko. bumaba. Bawasan natin. Bawasan lang konti. Sinatuto tayo sa kanya. Ang dami natin Tapos, natututunan. start kayo kung ayaw niyo pa ng permanent makeup, make sure you start sa end. Tapos ito, i-ombre mo yan, girl. Burahin mo yan. Okay. Medyo burahin mo para faded siya. Ang galing Para niya. siya, parang nakikita mo yung contour ng ilong tapos faded, biglang may kilay. Ang ganda Iba talaga pag expert ka talaga pumunta, Yes, guys. oo. So, sis, Tapos kailangan ko na talagang- yan after ko. Girl, ita-timer na kita 6 months from now. Talagang, ewan ko, sobrang love ko magkilay. Talagang, Ang ganda po talaga ng kilay niya. Like, I'm so, tinitignan ko, may makeup pa yan. Ang dami ko ng tanong sa actually Ang ako, ganda. ang gumawa ng kilay nito, taga Calgary siya. So, na-inspire niya ako na mag-permanent makeup. Kasi what happened, so, parang bago siya. So, Yeah. nagmamapping siya. And since ako, makeup artist na ako, tagal niya talaga mag-mapping, mga 1 hour na ako, 2 hours.
Tapos sabi ko, gusto mo ako mag-drawing? Tapos ginawa ko siya ng 5 minutes. Sabi niya, you should take this course. You're gonna be a master. Kasi yun nga, kasi drawing ko siya ng walang ruler, ng walang ano. Alam mo, ewan ko ba, sobrang ako sa kilay. Pero I think, like when I write, ang pangit ko yeah. magsulat, di ako marunong mag-drawing ng kahit ano. Kasi Kilay talaga. expertise mo din yan. Sinabi Yeah. mo makeup artist ka na Yeah. eh. Yeah. It's a skill talaga. Tapos yun nga, confident ako sa ginagawa ko. Yeah. So once you have confidence, you're gonna get income. That's diba? true. Yeah. And you build yung skills mo talaga. Magaling ka na kasi Nagtuturo dyan. po ako ng Yeah. course. Ayun na, i-mention na natin. Ano pa yung mga ina-avail nila sa'yo sa ano mo, Also, sis? sobrang busy namin is lashes po talaga. But currently, I have 3 lash artists. So, of course, pinapaubaya ko na po sa kanila yung mga kabisihan ng lashes. Yeah. But of course, if people are asking for me, I can do it. But yeah, lashes talaga. Wait, sis, paano mo na-build din yung sa ano mo, sa Lashes? yung sa lashes mo, yung mga kasama mo doon, talagang trainin mo din Training sila ko po one by talaga sila. Okay. Yeah, I train them with, they don't have prior experience. So, ang hirap mag-train kasi may moment na ibibigay nila sa'yo twister. Ayoko na madam, pagod na ako. But you have to, no, kaya mo yan girl. Talagang may moment po kasi na mahihilo ka sa sakit likod mo. Yeah. So, sa mga lash artist talaga, it's hard. Actually, when I learned lashes, I didn't do it for 1 year. Kasi siya, nakaka-stress siya, masakit siya sa mata, masakit siya sa likod. Tapos parang ang hirap-hirap niya. Pero you just have to keep doing it. Like once a day, twice a day. Hanggang sa parang naglalaro ka na lang, nakikipagdaldalan ka na lang sa client. And of course, din po, continuous learning. Kasi marami nang ngayon iba. Hindi ka na maglalagay ngayon. You have to make sure na tama yung may mga ibang length siya kasi sa iba-ibang length, iba-ibang curls, iba-ibang style, may mga wispy, soft mga ganyan. Madami. Ang dami pala. Exciting Komplikado siya. din. Sobrang exciting. Kaya actually, I went to the beauty industry in the perfect time. Actually, if you wanna learn beauty industry, it's still perfect time. Kasi ngayon pa lang po nagbo-boom ang beauty Yeah. industry. Kasi self-care era na tayo ng 2026. Totoo. Everyone, and mga girls, di ba career woman na tayo ngayon? Yeah, so, Diba? kailangan talaga. Tayo na minsan tayo ngayon nagtataguyod sa family natin, di ba? Yeah. So talagang minsan tayo yung decision maker. So we have the financial Stability stability na. to Yeah. go to the beauty places. To decide for To decide. ourselves. At tayo nagbabudget, di ba? Tsaka yung mga husband natin talagang, they're very supportive sa atin. Yes. Di ba? Yeah. Happy wife, happy life. Yes, true. So ayun, talagang, yun, magandang business po talagang lash extensions. Yeah. But of course, make sure na you set your prices right. You don't wanna lower your prices. You don't wanna do 10 clients a day na Okay, set prices right. So Sige. for example, guys, kasi siya ma-experience na gusto mong magtayo ng sarili mong business na lashes, na lash company, ganyan. Ano yung price dito sa Canada na i-range mo dapat yung sarili mo para hindi ka naman undervalue sa sarili mo at may time ka pa din for yourself? Actually, ang daming nagsasabi sa akin na lumipat akong Calgary or Edmonton. Yeah. But I see yung prices dito, medyo saturated kasi siya. Yeah. Pero at least don't lower your price $100 below. Kasi may mga nakikita kong 40, 65. May 60. Sobrang baba nun. Oh. So, ayun, before when I started, siguro sobrang busy ko. And then when I moved to a bigger space, gumanda yung branding ko and all yung skills ko nag-level up. So, talagang tinaas ko yung prices ko. Like, from 75 ngayon, ang prices ko ngayon is 175, just classic lashes. Wow. Yes, Yeah. classic lashes, mega volume ko 240. And I'm only doing that less than 2 hours. And even my lash artist. See, kasi you bump din kasi yung experience ng client. I bump yung mga lash artist ko when they started. Every month meron silang training, make sure na tama yung isolation nila. Talagang tine-check ko talaga sila. Tapos syempre yung studio ko, kailangan syempre level up din. You feel yung luxury. Hindi naman pwede nagbabayad sila na ganun. Tapos you only have bed and diba, sobrang simple lang. So, nag-let go din ako ng ibang clients doon. Kasi syempre, when you raise your prices, mawawalan ka ng ibang clients. But you're gonna find your perfect client na Yes. will respect your Support. time and your prices. Na hindi ka binabudget In-undervalue. In-undervalue. Yes. So, ang sarap nung ganun client. They are actually the one na yung mag-support sa'yo, magre-review after, magbibigay ng Madali tip. kausap. Madali kausap. Hindi ka rereklamuhan. Sarap sa feeling. Yes. Yes, the moment that you bump up your price, Yeah. dun mo talaga mas appreciative pa yung Yeah, client. branding. Tsaka, how can you, kasi ako syempre gusto kong magkaroon ng team. Paano ko magkaka-team kung yung price ng team ko ang liit lang. So parang napunta lang sa sahod nila, walang napunta sa products ko and all. So Yeah. talaga, you have to step up. You have to believe on what you can offer.
Yeah. Sometimes nga, even if you're not the best lash artist or permanent makeup artist, you have to be confident on what you can offer. Yeah. Sometimes you have ang galing mo pero you don't have confidence, you don't know how to brand, you don't know how to post social media, mahihain ka, sayang talaga. Oh, see, the branding itself, guys. Yes. Importante ang branding. Yes. Oo. Yes. Siya yung brand talaga. Diba? Kasi nga, di ba, nung solo ako talaga yung sa lashes, ako din yung social media and also ako na. Pero ang galing kasi, like, naano mo na talaga ngayon, na-delegate mo na. Dati actually, inisip ko na, if I could turn back time, hindi ko siya ipapangalan ng Beauty by Claudes. Kasi weird na eh. Kunwari, mayroon ako lash artist, her name is Janet. Tapos may magtatag, Lashes by Janet by Beauty by Claudes. Pero parang, nahirapan ako nung unang, na parang as a company to. Kasi Beauty by Claudes lang siya before eh. Pero ngayon, saya naman na alam nila na Beauty by Claudes is a team. Pero nahirapan ako nung i-switch. Parang gusto ko siyang palitan ng name. Kasi parang dami kong papalitan mga business card, ganyan. Yeah. Pero ngayon talagang it's a brand as a team. Alam na nila. Yes, alam na nila. Pero nahirapan ako nung una. Kaya actually sa mga students ko, sa course nila, sa lashes, sa permanent makeup, I teach them Business 101. Yung mga kailangan nilang iwasan as much as possible. Kunwari, lashes by ganun. Kasi you don't know kung lashes lang ba gagawin mo this year. Next year, iba. So, I was okay na beauty kasi it can cover everything. Pero yun nga, pag mag-start ka, if you're starting with nails, wag mong pangalan ng nails lang. Kasi nga, you never know, isipin mo, magiging magbabranch leader ka up mo, din yeah, or yeah. mag-branch up ka. Yeah. Nahirapan ako sa Beauty by Claudes, to be honest. But I made it. Yeah, Kasi yeah. parang, sige, labas naman ako. Kasi tignan mo nga yung beauty, sabi ko, kasi lahat na, kung magpapa-beauty ka o may nails na, gusto mo nakaganyan ka na, tapos pinifacial ka na at the same time, yes. ang ganda yung experience Ang nun! saya-saya kaya ng clients namin, lalabas nila, may pedicure, manicure, lashes. Diba? Tapos naka-relax ka pa at the Yes. same time, kasi may studio ka nga, ang bongga. Ang kulang na lang namin hair talaga, hairstylist. Yeah. But yeah. Well, let's mention naman yung about sa mga courses mo, sis. Like, kasi for sure, you wanted to help the next generation para matuto din sila to be like a successful, kung hindi lang business owner, at least like doing something for themselves, diba? So I offer at Grand Prairie po in-person training for permanent makeup. So that includes brows, lips, and eyeliner, and lashes. Talagang ang lashes po talaga it's the money maker talaga in the beauty industry. Kasi repetitive po talaga yung mga clients. Once you have 20 clients na bumabalik sa'yo every month, you can do it full time po talaga. And then facials if you like learning. Iba kasi yung atake ng facials eh. Ang facials is more on what you know. Hindi siya more on skills. So you have to make sure na updated ka sa mga ginagamit mo, sa machines and all. Yeah. Especially now, ang dami na pong mga machines. Yeah. Pero yun, kaya yung sa team ko, iba-iba po sila kasi yung sa medical esthetician ko, pang medical esthetician talaga siya. She's very calm, she likes to study, hindi siya pwedeng pang lash. So ganun, parang aalamin ko talaga. Yun yung mahirap mag-build ng team, aalamin mo. Well, Yung tinutulungan ka din expertise naman nila. nila. Sometimes Yeah. they said, Madam, can I try this? Ganyan. So pag hindi nag-work, lugi naman. Lugi, pero at least alam mo, hindi mo siya ipipilit. Yeah. So ganun, so iba-iba sila. So I have expert talaga siya sa nails. So hindi ko naman siya pwedeng ipilit na gawin yung iba. So maganda kasi hindi naman sila super all around. So nagtatrust lalo yung mga clients. So ako lang talagang all around doon. Kasi kailangan kasi 'di ba if you're gonna start business, hindi kasi maraming business na itine-training lang yung mga staff nila but they don't know how to do it. Lulukohin ka niyan. Oo. Alam mo yung parang pagsasabihin na, kasi ganito lang. Wala kang idea kasi hindi mo alam mismo Ako, gawin bago sa ko sarili pinasa, mo. bago ko mag-add ng something, kaya isa-isa ako. Kasi di ba may mga schools na aesthetic courses na lahat, beauty courses, gagawin mo in 1 year. Ako, one at a time, ginawa ko. Ang galing. I love that you mentioned that, sis. Kasi yung iba, parang hindi kasi nila nakikita na hindi ka pwedeng mag-start agad ng something pag hindi ka pa expert sa something Naawa ako na minsan sa mga nagtitik ng Ang hair galing. courses, tapos biglang may Yeah. kasamang lashes, makeup. Hindi nila alam yung overwhelm expertise ka. nila. Yeah. So, yun. So, ako na-expert ko muna. Paano mo na-navigate yan na okay, ito muna ang uumpisahan ko and then mag-jump in ako pag gumaling ako dito. Ito. Ganyan. Parang pag naboboard na ako, ang galing ko na mag-lashes. Oh. Tsaka yung client ko din nang sabi, magkilay ka naman. Okay, so ang galing ko na sa kilay. So nagawa ko na lahat. So saka ako nag-team. So talaga siya, slowly but surely naman yung nagawa ko. Ang galing. May mga talaga wrong decisions, pero part naman siya na parang, ay ba, dito yung, sana inuna ko to, sana ganito. Pero hindi mo kasi alam yung mangyayari in the future. Parang
try na lang natin. I like Pag hindi that. nag-work, okay lang yan. Nasa Canada naman. Try and try. Try and try. Yeah. Pero yeah, ayun, happy naman ako sa lahat ng mga natutunan ko Yeah. in my team, business, motherhood, and everything, finances. Yeah. I'm on my talaga, focus era talaga ako ngayon. Na parang I have my team, super blessed ko sa kanila kasi umuwi ako ng Philippines ng 6 weeks. Nag-run yung Beauty by Clothes without me. Amazing! Grabe. Sustainability! Pero ang saya. Ang Sis! galing. Yung Diba? Tapos galing. pagbalik ko, syempre nag-heal pa ako from my mommy makeover. Yeah. So, hindi pa rin ako nakabalik agad doon. Pero ayun, sobrang sarap sa feeling. Ang hirap mag-build ng team. Akala ko, hire ka lang, pasa mo yung... Hindi ganun. Hindi po ganun, guys. Talaga. Yun Minsan, yung pinakamahirap na pag ipapasa mo na kasi hindi 100% na gagawin nila yung kagaya ng ginagawa mo Oo. din. Yeah. Yung expectation mo din, medyo i-lower down mo, yung mga ganyan. Yeah. Maraming heartbreaks and pain na naman. kailangan mong aalagaan talaga yung clients talaga. Yeah. True. So do you wanna talk about the mommy makeover as Of well? course, Yeah. for sure. So guys, ay pag-uusapan din natin how important it is na magkaroon ka ng ilang mommy makeover, 'di ba? So i-mention din ni Sis Claudette yung experience niya para sa sarili niya din and para sa glow na kanyang pinapangarap din. Yes. So yun nga, nung binild ko yung business ko from 2022 to 2025, that's my, parang wala na akong ibang self-care. Like, ginawa ko, kasi binigay ko na lahat ng energy sa team, sa magmamanage ng team. Sobrang haggard talaga ako. So, Yeah. 2024, nag-decide talaga ako na I really have to start to focus on myself. Kasi yun nga, nung before that, nagkakaano na ako, acid reflux, lagi akong, hindi na ako makahinga, hindi ako makapagsalita ng ganito kabilis, sis. Pag nagtuturo ako, talagang, alam mo yun, parang kasi I was 257 pounds noon. Tapos, di ba, ang bigat ko talaga, tapos inaalagaan ko yung anak ko. Sobrang feeling ko parang I'm in the beauty industry pero hindi ko maalagaan yung sarili ko. Yeah. Parang ganun, parang ako lang yung nagpapaganda ng iba. So ayun, 2024 ng June, I decided to go for bariatric surgery. So bariatric surgery, so what happened is they're gonna remove 70% of your stomach para limit yung food. Kasi I have to do it. Kasi I know I can't do it. Kasi I tried everything. I did Ozempic, I did diet, mga fasting, ganyan. Kasi Dito na sa talagang- Canada yun, sis. I went to Mexico po. Okay. Bariatric, it's called EOC, doctor. So if you wanna go there. Before I do that, I know naman na yung doctor. And then I Yeah. met like 3 or 4 students or clients na doon nagpunta. So I know na successful siya. So I went there. Mahirap din siya kasi after nun, hindi ka makakilos. Pero mas madali siyang recovery. Mga 1 week nag-work na ako kasi nga kailangan kong, syempre medyo pricey din siya. Yeah. And then, after a year, nag-loss po ako ng 100 pounds. So, last year lang, November 2025, I did a full mommy makeover. So, syempre, imagine 100 pounds na wala sa akin. 257 pounds now, and I'm at 150 pounds. Yeah. 100 something plus. So, I have loose skin talaga. So, I still have scars in here. I'm very proud of it. Yung puson ko talagang, ang laki niya talaga. So, So totoo pala yung mga nakikita ko sa social media na pag nag-workout ka, mag-shrink ka and then may loose skin that you have to okay. Yeah, especially nanganak ka. Tsaka ang laki ko po talaga kasi. So, may loose skin ako sa kilikili. Tapos, syempre yung boobs ko sagi na siya, bagsak na siya kasi nawala na siya ng fats eh. Yeah. So, ginawa ko talaga lahat in one time, big time talaga lahat. Yeah. So, I have my arm liposuction tuck, tapos tummy tuck, tapos Yeah. lipo. So, pero hindi naging smooth yung ko sobrang. Yeah, so let's talk more of that kasi nga Yeah. hindi sinasabi ng ibang tao sometimes like okay, when I go to this kind of procedure, may mga struggles Oo, and may struggle. na hindi mo I thought inaasahan. parang parehas lang siya ng bariatric na after a week okay na ako. Actually, nung umuwi sa Philippines ko po siya ginawa with Doc Light Momani. I thought after a week okay na ako. Yeah. Nung nalaman ko nga na may sex bomb concert, bumili ako agad ng ticket eh. Not knowing na hindi ko pala talaga kaya. So Nanood cute. ako ng concert, naka-wheelchair. Kasi so what happened is, November 22 ata. 22 yung first gagawin lahat. Yun yung plano. Yeah. But then, biglang bumagsak yung oxygen ko. Talagang tinawagan yung asawa ko na halos 50-50 na ako. Sobrang kaba siya. More than 24 hours akong wala sa kanya. Nasa OR ako. Na parang bumagsak, ganyan. We have to stop. So, nasa moment na sila na tatanggalin na yung extra skin. Yeah. So ang nangyari, so pagbalik ko kay Alan,
akala ko ginojoke ako ng doktor na hindi siya natamitak. So mas pumangit yung tiyan ko kasi nalipo po siya eh. So what happened, yung mga tissue nagdikit-dikit na siya, tapos naging wiggly na yung tiyan ko. Yeah. Ang pangit niya talaga. So sobrang na-depress ako na parang, oh my gosh. So binigyan ako ng doktor ng options. It's either gawin ko siya after 3 days, after 1 month. 1 month is hindi na okay kasi nakadikit na yun, pangit na yung magiging result niya. Yeah. Or after a year. Ang decided ko talaga after a year. Kasi parang traumatic talaga yung day 1 ko ng recovery. Talagang whenever I close my Yeah. eyes, yung brain ko parang may gumaganon, yung puso ko parang bumibilis. Yung lungs ko kinakabahan ako huminga. Tapos tuwing pipikit ako, naiisip ko is death. Yeah. I feel like I'm gonna die na talaga. Talagang sabi ko ayoko. But then parang nasa moment ako na tinitingnan ko yung tiyan ko, kaya nga ako pupunta ng Pilipinas para mawala, tapos yung hindi nawala. Ang laki Yeah. ng dede ko pero ang laki pa rin ng puson ko. So as stubborn na alam kong malakas ang loob ko, nanghingi naman ako ng guidance sa mama ko, sa mga Yeah. friends ko, siyempre sa asawa ko, ayaw niya talaga. But yung best friend ko, sabi niya, girl, i-go mo yan. Hindi ka pwede bumalik ng Canada. So I did it after 3 days. Bugbog sarado po talaga ako. You're so cute. Sige, sagal na natin lahat. Go Pero na. pero naman yung doctor naman, 3 naman silang doctor. They said na Okay. bago ginawa, they check my oxygen and everything, blood. Actually, 4 na So blood did you stay transfusion. doon sa hospital? Yeah, na, for 7 days Okay. or 8 days. Tapos ayun, okay naman siya kasi talagang hirap kasi bugbog ka talaga twice ka kasi na lipo eh. Yeah. Grabe talaga yun. So I really thought na parang hindi na ako babalik sa ganito kong energy. Kasi December 25, we have to fly back. Meron Yeah. pa po akong sugat na hindi pa nag-heal. May lumalabas pang fluid. So I developed seroma. So yung seroma naman, normal naman siya na complication. Hindi naman siya big deal. Seroma is when yung skin mo hindi nag-attach pa. Kasi what Okay. happened, taga-antipolo pa kasi yung doctor. So minsan nagko-commute ka papunta sa doctor. So hindi nagdidikit. So nagkakaroon siya ng fluids na lumalabas. So I had to fly back talaga sa Canada. Actually, hindi siya talaga advisable to come back. Yeah. But parang sabi ko, I would rather go back to Canada Yeah. and have me check. So ayun. Yun, even from December 25 hanggang mga 3 weeks talagang araw-araw akong bumabalik sa hospital for them to check yung sugat kasi bukas pa siya, may fluid pa siya. And then I went to IV for IV antibiotic, ganyan. Yeah. Pero yeah, so ayun, I'm glad na tinuloy-tuloy ko siya. So ngayon talagang back to normal na ako. Lagi na talaga, parang gym na ulit ako. Talagang sobrang gumaan yung feeling ko talaga. Yeah. Mas marami akong time na kulitin si Renzo, mag-business, mag-outfit ng mga bongga. Yeah. Tapos ayun talagang I'm so happy nakastoob for talaga, you. girl. Yeah. Yeah, isipin mo yun. And if Parang, you want something for yourself, go for just it. go for it. Yeah, di ba? Wala. Huwag ka mag-settle for Tsaka, less. yeah. Like, pinaghirapan mo naman yan. Hindi Yes. man sa workout, pero pinaghirapan mo yan to make funds for Yeah. that. Ibang way lang talaga. Yeah, may ano nga, may guest ako dati si Mami Arabella. Hi Mami Arabella. Sinabi niya, kung mayaman ka, may pera ka, tapos hindi ka pa rin maganda, kasalanan mo na yan. True. Yeah, Diba? so yun. Bakit hindi? Parang, Yeah. saya Yes, kaya. yeah. Well, thank you for to, sharing diba? that. Yeah. sis. Even before Yeah. naman, if I overweight ako, I like to outfit. Pero gusto ko yung small and medium size na. Mas bongga na. And Yeah. TikTok era ngayon, di ba? Yes. Sumasabay tayo. So ngayon na-unlock ko yung talent na magsayaw. Yeah. See guys, huwag mo talaga ililimit yung self mo. Tignan mo, di ba sis, Ang saya. talagang gano'n lang talaga. Kung gusto mo matuto, ang daming paraan. Maraming takot talaga magpa-mommy makeover. But I understand, nakakatakot talaga siya. Yeah. But yeah, nasa sayo talaga siya. Yes. Kung para sa sarili mo, bakit hindi, di ba? Yeah. Self-love is a must, guys. Yeah, kasi if you're happy, magiging masaya yung buong paligid mo, mas makakapag-work ka. Ang saya ng mga clients ko na nakikita ako. So, mas malaki yung income. Excited kasi sila makita ako. Tapos, syempre nakita nila ako before, talagang mga clients ko before na nagpakilay, mga bumabalik every year. Yeah. Sobrang saya nila for me. Ang sarap sa feeling. Oh, yeah. Yeah. Well, I can feel that, sis. Thank you Yes, so thank much for you. being here. And thank you so much for driving all the way from Grand Prairie coming to here. Sis, your effort, hindi ko ma-imagine. Effort yun ng buong pamilya mo. Guys, kahit isang tao lang yung ma-inspire namin for today's podcast, masayang-masaya na kami. Yes. Thank you so much for Thank sharing you, your journey and your girl. story. Yes. We appreciate you so Thank much. you.